Hindi magdadalawang isip ang Agriculture Department na isama na sa blacklist ang mga importer na nananamantala sa supply ng bigas. Halimbawa na nga riyan ang mga importer na iniipit at inaabandono umano ang bigas sa mga pantalan at inilalabas lang sa panahon na mataas ang presyo ng bigas sa pamilihan. Narito ang balita ni Sheena Torno. Hindi pa rin gaanong bumababa ang presyo ng bigas silang pamilyan sa Metro Manila. Po ramdam kasi araw-araw akong bumibili ng bigas. 58 to 60 kilos pa rin ang bigas kaya hindi ko talaga mararamdaman ang pagbaba ng presyo. Sobrang mahal. Batay kasi sa price monitoring ng Agriculture Department, naglalaro pa rin sa 42 pesos hanggang 62 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ito ay sa kabila na ng bulto-bultong supply o mahigit 3 milyong metriko tonelada ng imported na bigas ang dumating na sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi pa ramdam ang sinasabing 6 pesos hanggang 7 pesos na pagbaba sa presyo ng bigas sa kada kilo nito. Paano ba naman kasi? Sandamakmak na imported na bigas pala ang iniipit at inaabandona umano ng mga importer sa mga pantalan sa Maynila. Ito'y matapos isiwalat ng Philippine Ports Authority o PPA kamakailan na karamihan sa mga shipping container ay ilang buwan nang nakatenga. Ang Department of Agriculture ay nagsagawa na raw ng masusing investigasyon patungkol dyan. Nakatakda rin nilang iba ng mga importer na nananamantala sa mga supply ng bigas. Well, definitely kailangan i-blacklist yung mga ganung klaseng importers. But of course, we have to really go look at ano ba nangyari, no? Para makita talaga. Maybe may justified reason naman or whatever. We have to give fair ano naman. Dapat to kasi ay matagal na itong nailabas sa mga pantalan upang mapakinabangan ng mga consumer nang sa ganon ay bumaba na ang presyo ng bigas sa mga merkado. Pero hindi pa raw masabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung posible bang mapunta sa mga Kadiwa Center ang mga imported na bigas na umano'y inabandona ng ilang importers. Ang alam ko kasi yung batas natin dito sa ngayon is it's either kung ang abandoned shipment, kailangan back to sender yan, or sent to third country, or destruction. Unless may court order na pinapayagan yan, ibenta o pamigay sa tao. Sabi ni Laurel, isa rin sa dahilan kung bakit napipilitang umangkat ng bigas ang gobyerno ay dahil na rin kakaunti lang ang produksyon ng lokal. Ngayon nga raw, ay bagsak na ang presyo ng palay sa ilang mga rehiyon na idinaraing ngayon ng mga magsasaka. Ang only reason na bababa ang presyo natin sa ngayon ay dahil kulang talaga tayo sa post-harvest facilities. Kaya tag-ulan, basa ang palay. So, dyan nakakapag-take advantage yung mga trader na ibaba yung kanilang presyo dahil sila lang ang makakapagpatuloy nito eh. Sabi naman ng National Food Authority o NFA, makakaasa mga magsasaka na bibilhin nila sa reasonabling presyo mga aning palay. Sa ngayon ay may hawak na buffer stock na bigas ang ahensya na sasapat sa halos 5 araw. As of September 18, 2022, ang stocks natin sa mga bodega natin nationwide, kung i-convert mo ito sa bigas, nasa 3.1 million bags ito or around 157,000 metric tons. Ani Lacson, ibig sabihin walang dapat ikabahala dahil sapat daw ito sa panahon ng sakuna o kalamidad. Pero tuloy-tuloy naman daw ang pagpapatayo nila ng mga agricultural infrastructure gaya ng mga post-harvest facility para mas marami pang bigas ang mabili sa mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.